Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa, DUST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Bagyong Atsani na nanatili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alas 4 ng hapon, namataan sa layong 3,175 kilometers, silangan po yan ng extreme northern Luzon. Paliwanag ni Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, wala na itong tsansa na pumasok pa sa ating boundary at wala rin itong magiging epekto sa hanging habagat. Samantala, napanatili rin ang bagyong Ineng ang kanyang lakas habang papalapit po yan dito sa may extreme northern Luzon. Namataan sa layong 690 kilometers sa silangan po yan ng Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin papalo sa 180 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at ang gustiness naman na nasa 215 kilometers per hour. Patuloy po ang kilos ng naturang bagyo pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible na tumama sa Batanes sa darating na Biyernes o Sabado ang bagyong Ineng. Inaasahan naman na lalabas po ng boundary ang naturang bagyo Linggo ng gabi. Sa ngayon, nakataas na po ang public storm warning signals number 2 para po yan sa may Batanes Group of Islands. Kasama po ang Cagayan, Calayan at Babuyan. Posibleng maranasan ang lakas ng hangin nasa pagitan ng 61 to 120 kilometers per hour in at least 24 hours. Signal number 1 naman para po sa Kalinga, Apayao, Abra at Ilocos Norte. At sa lagay naman po ng ating panahon, pinaiigting ng bagyong Ineng ang hanging habagat na nakakaapekto dito po yan sa may Palawan kasama ang Visayas area. At asahan naman po ang pagkakaroon ng masungit na panahon dito yan sa may Batanes kasama po ang Cagayan at Calayan, ganun din ang Babuyan Group of Islands bukas. Ulan na may bugso ng hangin naman ang mararanasan po sa may Apayao at Isabela. Magdadala naman ng occasional rains o panakanakang pag-ulan ang hanging habagat dito po yan sa may Palawan, ganun din dito sa may Visayas area. May hina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman po ang mararanasan natin dito sa Metro Manila kasama po ang probinsya ng Ilocos, ganun Central Luzon, ang nalalabing bahagi po ng Cordillera, Quirino, Nueva Vizcaya, Mindoro, kasama rin ang Batangas at Cavite. Sa mga naturang lugar, dapat tuloy-tuloy ang pagmumonitor sa kondisyon ng panahon. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman ang fair weather condition, liban na lamang sa pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At dahil pa rin po sa bagyong Ineng, naglabas na ng gale warning ang Pag-asa. Dito po yan sa may eastern seaboards ng Central hanggang dito sa may southern Luzon. Kasama rin po ang eastern seaboards ng northern and eastern Samar. Ibig sabihin sa mga baybayin na ito, makakaranas po dyan ng napakaalo na kondisyon ng karagatan. At hindi po ito ligtas, lalong-lalo na sa may mga maliliit na sasakyang pandagat. At uulaling kaya tayo sa mga susunod na araw. Silipin natin yan sa ating 3-day weather forecast. Para sa Baguio City, asahan pang occasional rains o yung panakanakang pag-ulan. Bukas po yan araw ng Huwebes hanggang sa araw ng Biyernes. At pagsapit po ng Sabado, posible niyong maranasan yung monsoon rains o yung mga ulan na dadalhin po ng hanging habagat. Dito naman sa atin sa Metro Manila, makakaranas rin tayo ng occasional rains bukas at monsoon rains naman pagsapit po yan ng Biyernes at Sabado. Sa Metro Cebu, asahan ang occasional rains o yung panakanakang pag-ulan bukas hanggang sa araw po ng Biyernes. Pagsapit naman ng Sabado, asahan po natin ang good weather condition. Pero paalala ng Pag-asa, posible pa rin po yung pagkakaroon ng mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. Sa Metro Davao naman po tayo, asahan dyan ang good weather conditions sa susunod na 3 araw. Ang temperatura po nasa pagitan naman yan ng 25 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa Zamboanga City, asahan din ang fair weather condition for the next 3 days. Ibig sabihin, posible lamang kayo makaranas ng sa maulap na kalangitan na meron kasamang pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At sa ating phase of the moon, tinatawag rin po bilang young moon ang waxing crescent moon. During this phase, bahagyang malayo po ang distansya ng buwan sa linya ng mundo at araw. Nangyayari o nasisilayan po natin ang ganitong phase ilang araw matapos ang new moon at mamaya yan po ay nasa 21% illumination. At
para naman bukas, sisikat po ang araw 5:43 ng umaga at lulubog po yan 6:16 ng gabi. Yan muna ang latest mula sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather buddy Jessie Basco. Magandang gabi sa inyong lahat.